Yung isa po, yung isang scenario na nakikita natin ay mag-escalate po tayo sa alert level 4 dahil sa pag-continuous ng volcanic activity natin, may mangyayaring mga bagong sisingawan, yung lava at magma, at pwede pong magiging explosive kung saan, ayun nga, magiging mas wider yung scope natin, mas maraming magiging Patuloy na nakapagtatala ng pagbuga ng abo at mga pagyanig sa paligid ng Mount Canlaon nitong mga nagdaang araw. Dahil sa tuloy-tuloy na aktibidad nito, binabantayan ng mga otoridad ang posibilidad na itaas sa Alert Level 4 ang bulkan. Kapag nangyari ito, inaasahang lalawak pa ang apektadong lugar at mas maraming residente ang kailangang ilikas. Ayon sa Office of Civil Defense Region 6, nasa 29,600 families ang maaapektuhan pa kung aakyat sa Alert Level 4 ang bulkang Canlaon. Sa kasalukuyan, higit 4,000 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa mga nakatalagang evacuation center sa Negros Island. Nasa 2,000 pamilya naman ang piniling tumira muna sa kanilang mga kamag-anak habang hindi pa maayos ang sitwasyon dahil sa aktibidad ng bulkan. Pagtitiyak ng OCD6, meron silang sapat na resources sakaling madagdagan pa ang bilang ng mga ililikas, gaya ng pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagtitiyak na may sapat na supply ng pagkain ang bawat evacuation center. Dagdag ng OCD6, nasa 75% ang buffer stock ng DSWD para masigurong hindi magkukulang ang pagkain at mga pangunahing pangangailangan ng mga evacuee. Nakapagsagawa na ng inspeksyon sa mga evacuation centers upang tiyakin ang kahandaan nito na tumanggap ng mas maraming evacuee. Marami po tayong supply ng tubig. In fact, sumusobra po yung supply ng tubig natin. This is safe drinking water po. At na-learn na po kasi tayo ng lesson. Nag-learn na po tayo ng lesson dun sa nangyari nung June 3 eruption na kinulang talaga ng tubig, especially in some parts of La Castellana. So this time, nakaprepare na po. Even before the December 9 eruption, kahit yung OCD po ay namigay na po ng mga water tanks dun sa mga affected areas. And at the same time, nag-establish po tayo ng mga panibagong water supply, mga alternative water supply na pwedeng punan ng supply ng ating mga kababayan. Nagkaroon na rin ng kasunduan kung saan ang mga hindi apektadong local government unit ay handang patuloyin ang mga evacuees mula sa mga apektadong lugar. Yung La Castellana ay nag-enter into a sisterhood agreement with Pontevedra and Himamaylan para mag-accept po ng ito yung mga LGUs na hindi affected pero handa silang mag-accept naman ng mga evacuees kung sakaling, from La Castellana, kung sakaling mag-escalate na po yung pagputok ng vulkan. At the same time, patuloy po yung paghahanda natin, yung mga preposition goods po tayo, patuloy yung pag-replenish ng mga goods natin na dinidistribute. And may mga tulong din po at naka-in place din po tayong mga gamit, mga response teams na pwede nating i-deploy anytime. Ayon sa Office of Civil Defense Region 6, magkakaroon ng pagpupulong ang iba't ibang ahensya at local government units upang mag-usap-usap at makabuo ng permanent solution sa aktibidad ng Bulkang Canlaon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.